Aquarius, ito yung reading mo for the first week of November. If you are new here, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Pakidamay, pa-like and follow na rin yung Facebook, Instagram, TikTok ko. Send lang po kayo ng PM guys kung interesado kayo sa personal readings. Yung link at details nakalagay sa description nitong video. Panoorin nyo yung disclaimer. Makikita nyo yan sa intro. Reminder, itong reading na to for entertainment purposes only. Walang guarantee na totoo or magkakatotoo. May sarili kayong free will pagdating sa pagdidesisyon at paggawa ng aksyon sa mga buhay ninyo. Kung baga hawak nyo yung kapalaran ninyo, walang power itong mga readings na ito over you. Ikaw pa rin ang masusunod, bottom line. Okay? At walang specific na pangalang tinutukoy dito kasi itong reading na ito ay pangkalahatan. Take what resonates. Overall energy mo, Aquarius, is solitude. In silence, peace prevails. Mukhang solo mode ka ha, itong first week ng November pagdating sa maraming bagay or sa isang specific na bagay, Aquarius. May time nitong first week ng November na gagawin mo yung mga bagay-bagay ng ikaw lang. Or wala kang magiging katulong, support, as in solo. So, pwedeng iba sa inyo dito kung nakipag-away kayo sa jowa nyo, solo mode kayo. Kung nakipag-break, single na uli. Back to solo mode. Or, pwedeng yung iba talagang wala pa nagiging jowa, kaya solo mode pa rin. Okay? Ano to, may mala hermit energy itong overall energy mo. So, pwedeng iba nag-ano kayo reflection, recollecting. Parang nagre-reflect kayo upon your circumstances kung ano man itong bagay na ito na hinahanap ninyo, deep within nyo, parang hinahanap nyo yung sarili nyo. You are journeying inward. So, may pagka-spiritual itong journey mo. Aquarius, masasabi ko lang, and para sa iyong possible outcome, unknown territory. You are exactly where you need to be, Aquarius. Huwag kang matakot kung ito ay unfamiliar para sa iyo, itong mga kakaharapin mo, ma-encounter mo. Ang sinasabi dito, hindi ka maliligaw as long as i-trust mo yung compass, yung puso mo, yung intuition mo. Okay? You are exactly where you need to be. Kahit na unfamiliar, unknown territory pa yung kinaroroonan mo itong first week ng November. Yan yung trust the journey. Trust the journey, Aquarius. Nasa tamang direksyon ka. Kahit sabihin mo nang ikaw ay nangangapa dyan, hindi mo kabisado yung lugar, hindi mo kabisado tong nangyayari sa iyo ngayon, no? Have faith, yun. Trust the journey. Tiwala lang. Yan yung outcome mo. Kasi pwedeng may ma-encounter ka na yung mga bagay na wala kang kaalam-alam. Bago ka lang dyan, bagong experiences. Okay? Pero sabi dyan, nasa tamang ka daw. You are exactly where you need to be. Nasa tamang lugar ka. Wow, ganda. Pagbabago para sa iyo, first week. Aquarius, embrace itong mga magagandang pagbabago. May Libra energy po. Major, So, major na big things coming for you, first week November, Aquarius. Major changes ito. Okay, you have the Libra energy here. Kung may ma-encounter ka man, if ever na tao, pwedeng may Libra. Pero sinasabi ko sa iyo, magkakaroon ng pagmamaniobra ng kalagayan dito, Aquarius. Magbabalik na yung hustisya, yung balance. Kung ano yung deserve mo, yun yung makukuha mo by first week of November. So, kung dati, nasa ibaba ka ng Wheel of Fortune, ngayong November, mapapaibabaw ka, nasa magandang position ka. Ibig sabihin, magiging in favor
para sa iyo yung mga bagay-bagay. Merong pagpapalit ng pagsiswitch ng positions dito. Kung dati kang nasa ilalim, ngayon mapapaibabaw ka na rito. Ibig sabihin, positive. Positive yung magiging outcome, yung sitwasyon mo, yung kalalagyan mo. Ang ganda, oh. Justice is coming, balance is coming, you will get what you deserve. So, when it comes to decisions, it's always important na timbangin mo munang mabuti, Aquarius, yung mga options mo. Huwag kang maging biased about something. I-consider mo both sides pareho. Walang kinikilingan, no? Okay, so kung naghihintay ka ng mga decision sa korte, mukhang magandang indication to. Pagbaba ng desisyon, matatanggap mo na at mukhang pabor sa iyo yung makukuha mo dyan. Okay, so anything na may kinalaman sa legal, posible rin, mga proseso, dokumento, etc. Dadaan sa mga proseso, etc. Kung ano man yung magiging decision dito, Aquarius, mukhang papabor sa iyo. Yun lang yung masasabi ko. Knight of Swords, pwedeng ito lamang yung energy mo or you are encountering someone na kapareho mong air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So, very strong ang Libra energy. Okay, pwedeng Libra. Choose your battles carefully, Aquarius. Huwag kang makipag-away kung kani-kanino, huwag kang makipaglaban na lang basta-basta. Timbangin mo muna, worth it ba? Dapat ka bang mag-invest ng energy mo dito? Dapat mo bang patulan ito? Kasi kung hindi, wag na lang. Dahil hindi rin naman magiging maganda yung magiging kahihinatnan nito para sa iyo. Huwag kang patol ng patol, Aquarius. Yun lang yung sinasabi dito. Pwedeng ikaw pa ay kapahamak mo pa yan kung masyado kang dyan, impulsive na pumatol. Okay? Choose your battles carefully. Ano lang yung mga importante. Kapag hindi kailangan laging makipaglaban, hindi laging dapat lumusob or ewan. Okay? Basta yan. Tandaan mo yan. Mamaya mapasok ka sa alanganin. No? Hindi lahat dapat patulan. Yun lang yun. Maging wise ka. Yun. Maging wise ka pagdating sa mga ganyan. Hindi patol lang patol. Pwede kasing kakapatol mo, ikaw pa yung matalo. So, maganda. Bago ka pumatol, pakaisipan mo na mabuti. Love life mo, sorrow. Uy. Grief or loss. Pwedeng iba dito, balo na. Wala na yung mga kajowaan, no? Pwedeng ganun. Hindi ko alam. Basta meron lang. Pwedeng yung iba, wala na, as in, hindi namatay ha. Pwedeng buhay pa, pero parang nag-end na yung relationship. Tapos, merong, dito, energy ng chasing. Whether ikaw yan, chasing this person, o itong person na to, chine-chase ka pa rin niya hanggang ngayon. Okay, itong person na to feeling empty kasi wala ka na sa buhay niya at hanggang ngayon pwedeng hinahabol ka pa rin niya. Pwedeng pagod ka na kahit na gustong-gusto ka nitong person na to, ayaw mo na kahit habol ng habol, wala kumbaga sa kandila naupos na ba? Yung gando na lang napudpud na. Kumbaga sa pambura, hindi na makabura. O yan, sabihin na natin, ikaw parang napagod ka na, naumay ka na sa connection na to. Kaya kahit habulin ka pa nitong tao na to, wala na lang. Parang para sa iyo talagang goodbye na, for good. Tapos na, nag-end na. Okay? May mga bagay na kapag yung pagod na umay na, wala na Kahit pilitin yung sarili, diba? Bali, wala na rin. So, yan, parang ganyan yung energy mo ngayon. Kahit abulabulin ka nitong person na to. Para sa'yo, na siya yung nagsawa ka na rin. Yun. You are dealing with a man, sabi dito.
Dealings or relationships with a man, kung sino man yung lalaki na yan, mga kadil mo, Aquarius. Sorrow over a loss. Uy. Kalungkutan sa pagkawala ng kung ano man, tao man yan o hindi. Grieving, sadness sa pagkawala niyan, tao o hindi. Okay? You should accept valid criticism, Aquarius. Huwag kang balat sibuyas daw. O, ito, hindi ka pine-personal dito. Baka masyado kang sensitive. I-accept mo itong mga valid na criticism mo na ito. It's for your improvement. Hindi ka pine-personal. Pwedeng ang dating kasi sa'yo, parang pine-personal ka, masyado kang sensitive. Pero ang totoo, ano lang yun, valid criticism. Okay? Pwedeng ikaw lang na ano mo lang, nagiging overly sensitive ka na inaano-ano ka pero hindi naman talaga. Professional lang, kumbaga. Real talk, diba? Aquarius, tanggapin mo yung real talk na yan, sinasabi sa iyo. Huwag kang masyadong, mainitin, pikon, masyadong balat sibuyas. Closing message, advice sa iyo, 3 wisdom. This 3 Dryad will help you navigate through your current situation. Okay, if you are facing an unknown territory, ito nga yung kanina, yung outcome mo. Kung pumapasok ka sa isang bagay, unknown situation. Sabi ko nga, trust the process, diba? Ipaubaya mo. Ayan, Ito daw si 3 Dryad, tutulungan ka niya mag-navigate kahit na ikaw ay nasa unknown territory, Aquarius. So, kung ano man itong bagay na ito, pwedeng walang kasiguraduhan sa iyo o hindi mo alam, unsure ka, hindi mo alam magiging outcome, bago ka dito, wala kang experience dyan, just trust. And i-guide ka nitong 3 Dryad. Magre-reveal sa iyo ng mga insights and answers habang nandoon ka na sa sitwasyon na yon, sa pinagdaraanan mo na yan, sa path na yun. Okay? Magtiwala ka lang and be aware doon sa mga guidance na ipapadala sa iyo ng mga angels mo, ng mga guides mo. Rebirth is assured. Okay. Rebirth. So, parang si death card ito. Something na mag-e-end para sa'yo pero mata-transform into something na bago. O, diba? May bagong paparating sa iyo out of an ending. So, ending is just the beginning, Aquarius. Okay? Yung ending na yan, kung may mag-end dito, kung ano man itong magtatapos sa iyo, ito ay hudyat ng panibagong darating sa iyo. Bagong experience, bagong opportunity. Okay, Aquarius, sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care. Kita-kits sa next reading.